Isang gabi, may babaeng nag-ehersisyo mag-isa sa gifik ng isang gusali. Tumatakbo siya sa treadmill kahit gabi na. Napadaan ang may-ari ng gusali at napansin niya ito. Naiinis niyang sinabing hindi na dapat nagpupuyat ang babae sa oras na iyon. Dahil sa galit, tinawag niya ang gwardiya at inutusang patayin ang kuryente ng gif. Hindi nila inaasahan ang nangyari pagkatapos. Nang biglang mawala ang ilaw, nadapa ang babae sa treadmill. Mas lalo pang naging kakaiba dahil hindi huminto ang makina. Sa halip, patuloy itong umandar at nasabit pa ang buhok ng babae. Nakita ng may-ari at ng gwardiya ang lahat. Ngunit bago pa sila makalapit para tumulong, namatay ang babae sa mismong treadmill. Masyadong nakakatakot ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, may bagong tenant na lumipat sa gusali. Sinabi ng gwardiya sa bagong tenant na libre niyang magagamit ang gift, pero hanggang alas 10, ay medya lamang ng gabi. Nang gabing iyon, nagpunta siya para mag-ehersisyo. Habang nagpapahinga sandali, napansin niya ang isang magandang babaeng tumatakbo sa malapit. Si Jack, na mahigit 30 taon nang walang nobya, ay nagdesisyong kausapin ito. Iniwan niya ang kanyang kagamitan, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapatigil ang makina. Kinabahan siya at balak sanang humingi ng tulong sa babae, pero bigla na lang itong nawala. Sa sumunod na sandali, namatay ang ilaw ng gift. Naguluhan si Jack. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa kanyang equipment. Siya rin ang babaeng nakita niyang tumatakbo kanina. Gusto niyang tumakas pero hindi niya magawa dahil nakaipit ang makina. Umaasa lang siya sa lakas ng kanyang mga binti para buhatin ito, ngunit tila napakabigat ng babae. Kahit sanay siyang mag-ehersisyo, hindi niya ito kayanin. Habang hirap na hirap si Jack, biglang nawala ang bigat sa makina. Kasabay nito, bumalik ang ilaw. Wala na ang kakaibang babae. Pumasok ang gwardiya at tinanong kung bakit hindi pa siya umaalis. Tinanong din ni Jack kung bakit hindi ito nagbabantay sa loob. Umalis si Jack na nanginginig pa rin sa takot. Hindi niya napansin na naiwan pala ang kanyang cellphone sa gift. Nang makauwi at makaligo siya, saka lang niya ito napansin. Kayang tiisin ni Jack ang isang taon na walang date, pero hindi kahit isang oras na walang cellphone. Kaya bumalik siya sa gift face para hanapin ito. Nakita niya ang phone sa ibabaw ng treadmill. Hindi naman niya ginamit ang treadmill noong gabing iyon, kaya nagtaka siya kung paano ito napunta roon. Habang iniisip niya ito, biglang namatay na naman ang ilaw. Akala niya ay biro lang ng gwardiya, ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakita kahit sino. Ang kwentong ito ay mula sa isang Korean horror movie na pinamagatang Taste of Horror.